Tanong lang, Eds. Medyo personal yung tanong ko. Okay lang ba? Pero kung hindi naman, pwede ko naman ikat. Tayo na natin kung okay lang. Madalas ba kayong lumabas? Beyonce? Madalas lumabas. Pagka siguro may maghahatid pag nandito siya. Kapag inatid mo, ano? Yun lang ang karamihan ng labas namin kasi medyo ano siya ngayon eh, parang hindi siya ngayon masyado makalabas sa kanila at malayo eh. Busy, ano? Oo, sa mga activities niya sa school. Pero pag nandito siya lagi, pag alam kong nandito siya sa diet, lalo na. Matanong ako kung paano ko makakawin, ganyan. Tinatanong lagi kong lagi ako nagbo-volunteer na, oy, hatid lang kita, ganyan. Sige. Pag gusto niya, mahatid ako. Pag hindi okay lang din. So, gano'n na lagi namin ang usapan, ang set up. Tapos, minsan kain, drive-thru, ganyan. Tapos, konting tambay lang konti, minsan. Mabilis lang, hanggang sa bago umuwi, gano'n. So, ayan mga kalingap. Mapagpalang hapon po sa inyo lahat. Ayan mga kalingap, kasama po natin si Eds. So, konting katanungan lang po kay Eds mga kalingap. At konting interview mga kalingap. Tara, samahan niyo po ako. At kausapin po natin si Eds mga kalingap. Hello Eds! Hello boys, ano balita? Tagal-tagal tayong hindi nakita Eds ha? Ilang araw din ano? Araw na, nung birthday lang ni Carla eh. Nung Monday ba yun? Oh, Monday. Yun. Eds, kamusta ka na? So, ayos na naman guys. Dati pa rin, okay pa rin. Grabe, marami pa rin. Maraming nag-aabang nung vlog niyo, Eds. Akala nila wala pang vlog, Eds. Vlog namin ni yung 13 months sa rin niyo. Akala ko wala din na matutuloy yung sa vlog. Pero ayun man, kahit ganoon man eh, siyempre gumagawa naman tayo ng mga siyempre sarili natin laban para makapagbigay ng siyempre ng oras sa kay Beyonce. Maraming naghihintay sa vlog na to, Eds. Nagulat sila na bigla na lang in-upload kagabi. At maraming kinilig sa ginawa niyo, Eds. Ano masasabi mo doon, Eds? Maraming upload. Secret pala yun bagay, dahil di naman hindi naman inaasahan ng lahat na parang ma-upload din. Kasi limpas na eh. At di ko kala ko si Kalinga Prab, di na niya kasi siyempre pag nag-anniversary, di ba, dapat every year na lang ang sunod nun. Kasi tapos na yung yung monthly na na monthly, dapat yearly lang ng sunod. Yun, thank you pa rin siyempre kay Kalinga Prab dahil binigyan tayo ng makasama si Beyonce kahit mabilis lang, kahit isang kahit mga ilang oras lang para makapag-vlog, para ma-celebrate. Siyempre para sa mga fans natin, para makita nila at matuwa naman sila ulit sa para may makita silang vlog. Thank you kay Kalinga Prab din. Yung ginawa ni Kalinga Prab, Eds, yun, may idea ka ba or nabigla ka rin sa pagsabi niya na ikaw na lang yung yun, alam ni Kalinga Prab na mag-vlog kayo o hindi? Alam niya. Siya nagplano nun na parang ako na muna ang humandle ng vlog. Dahil parang siguro gusto niya i-test din kung paano yung maiba naman yung style nung pagka na para maging medyo raw saka talaga maging natural talaga yung pagka yung usapan namin talaga ng walang para makawa naman kayo tao. Kasi minsan mahirap mag-usap ng walang may tao eh. Diba, pag kayo lang, mahirap pag may mga nakatingin na tao. Kaya siyempre, pag nandiyan yung cameraman, nandiyan sila Ato. Mahirap na magsalita eh. Kasi pag marami, nakakahiya Actually, masama sana si Kuya Ato. Oo. Hindi ko kasama. Mahirap maging open saka maging maging sa sarili mo. Open kapag ganyan. Maraming nanonood na. Ako dati, hindi ako sanay ng ganun. Pag may tao, ayoko talaga magsalita kung ano-ano. Ganun. So, effective naman din kasi mas maganda yung usapan. Mas parang mas talagang makapag heart to heart talk ng konti, di ba? Galing sa puso talaga. Mas maganda ang usapan. Eds, nakita ko si Beyonce, kakaiba yung kanya doon. Yung naramdaman niya, parang mas lalo siyang kinilig nung kayong dalawa lang.
Ano yung mga napansin mo sa kanya nung nag-uusap kayo? Ano siya, yung parang, yun nga, mas natural yung ano niya, yung galaw niya dun, yung pag ano niya, the way niya mag yung body, ano niya, yung body language niya na mas kakaiba, di ba? Yung pag ano niya, pasimpleng pag-tap, pasimpleng pag ano, pagtawa, di ba? Mas kakaiba eh. Kakaiba, ano? Oo, mas parang mas ano, siyempre wala nang putol-putol yan, dire-diretso yung pag-vlog namin nun eh. Talagang ano, napanood ko rin kagabi, mas ibang klase eh. Kasi walang nakatingin na, walang nakatingin kasi alam niyang di siya maya kasi walang nakatingin. Masasabi niya lahat yung gusto niya sabihin, no? Eds, ano yung naramdaman mo, Eds, na ganun yung mga reaction ni Beyonce? Ano naman, dati lang, no? Kasi sa akin, okay, gano'n naman talaga eh. Naano ko naman, normal na rin yung normal lang na, no? Kasi pag nahatid minsan, pag nag-uusap, gano'n din naman talaga siya eh. Kaya parang simpleng araw lang na ano, simpleng date lang, gano'n ba. Sino nagsundo kay Beyonce, Eds? Ikaw? Sinundo mo sa kanila? Sundo hatid. Medyo malayo lang. Pero medyo mabilis lang kami. Mabilis lang, Sunday namin yun. Kaya halos, ano lang, siguro maghapon lang yung ano. Siguro alas 12 hanggang alas 5 lang yung ano namin. Tapos na kami. Yun lang. Eds, ano pa yung mga abangan sa mga susunod pang mga episode? Meron ba kayong pinag-usapan ni Beyonce kahapon? Wala naman, no? Siguro abangan. Kasi mahirap naman magpara-expect na may aabangan sa Kasi halos parating gano'n naman ang ano namin eh. Okay lang naman kami. Wala namang bago ngayon. Siguro may mga event na no, parating, kagaya na sa Elegancia, yun ang mga ano, aabangan malapit talaga. na yun, ano? Kayo yung ambassador nga pala dun, no? Yung pag Hong Kong, yun ang siguro abangan ng mga viewers kasi na talagang ikasasabit nila kasi maraming nag-aabang na sa ganung ano eh, sa pag ano namin, pagpunta sa Hong Kong. Tapos syempre, yung pagiging ambassador niya, additional yun sa ano, sa talagang masasabi nating accomplishment niya. Talagang deserve. Sa pagiging ambassador niya, yun, napag-uusapan nyo ba yun? Nagsisure ba kayo ng kung ano yung mga gagawin? Sinisure mo ba kay Beyonce yung... Hindi naman sa ano kasi parang natural. Okay naman eh, parang yung pagiging ano, parang normal lang naman. Parang wala rin naman. Parang nasa beauty pageant ka lang naman, ha? Parang nasa beauty pageant ka lang naman. Oo, parang parang ano lang yung kagaya ng mga normal na pictorial na ginagawa ng ano, every month rin ng mga club team, ganun lang din naman ang nangyayari. Hindi naman kami kapag hindi naman every time na ano may show. Hindi naman ganun eh. Kapag may ano, saka may mga interview, hindi naman ano eh. Karaniwan pag mapunta kami doon, minsan picture lang, konting usapan lang, tapos na. So parang common na yun sa ano eh, sa amin eh. Kaya wala pa mo. Para may modeling yung mga suit na damit, ano? Normal lang, hindi naman na kami masyadong na-preparation sa ganun. Medyo sanay na rin eh. Kaya sanay na, no? Tanong lang, Eds. Medyo personal yung tanong ko. Okay lang ba? Pero kung hindi naman, pwede ko naman ikat. Ayun na natin kung okay lang. Madalas ba kayong lumabas? Beyonce? Madalas naman ba? Pagka siguro may maghahatid pag nandito siya. Kapag inatid mo, ano? Yun lang ang karamihan ng labas namin kasi medyo ano siya ngayon eh, parang hindi siya ngayon masyado makalabas sa kanila at malayo eh. Busy, ano? Oo, saka sa mga activities niya sa school. Pero pag nandito siya lagi, pag alam kong nandito siya sa diet, lalo na. Matanong ako kung paano ka makakawin, ganyan. Tinatanong mo? Lagi kong lagi ako nagbo-volunteer. Oy, hatid lang kita, ganyan. Sige. Pag gusto niya, mahatid ako. Pag hindi okay lang din. So, gano'n na lagi namin ang usapan, ang setup. Tapos, minsan kain-kain, drive-thru, ganyan. Tapos, konting tambay ng konti, minsan. Mabilis lang, hanggang sa bago umuwi, gano'n. Yun. At least, para malaman ng lahat. Diba? Kasi minsan maraming nagtatanong, sino ba nag-attend kay Beyonce ngayon? Galing na mismo sa yung bibig. At least alam mo ba? Pag may event. Diba? Oo, ikaw mismo yung nag-attend talaga. May shoot, gabi. Matik, ako lang halos lagi naman nag-attend yan. Kasi mas gusto ng parents niya maghatid
kotse kaysa sa motor kasi delikado. Tama. Saka tiwala man yung magulang niya sa akin kapag ganun. Pag ako naghahatid kahit abutin pa ng gabi. Grabe, no? Ngayon na malalaman na ikaw talaga ang naghatid sa kanya. Yun. Eds, di ko na pala tagalin, Eds. Doon pa lang sapat na. Salamat, Eds, ha? Sa time na binigay mo sa akin, Eds, ha? Wala nang anuman. Siyempre, support lang tayo ditong lahat. Tayo lang di mag-aangat sa atin dito eh. Yan po mga kalingap, narinig niyo po si Eds. Kasi si Eds, kahit busy po si Eds, ay talagang hindi kami pinahindihan ito pag gusto namin mag-vlog sa kanya. Talagang kahit may lakad, kahit pagod, talagang binibigyan kami ng time. Salamat, Eds, ha? Yan, at least nalaman ng mga viewers na talagang ikaw ang nag-aatid kay Beyonce. So, so po, salamat, Eds. Salamat, Eds. Ingat ka palagi, Eds. Thank you rin kuya. Salamat sa pagpapaunlak mo, Eds, ha? Wala. So, yan po mga kalingap, mga ka-EDSA, maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. Ingat po palagi. God bless. Thank you. Kita-kits po tayo sa Hong Kong. Abangan niyo po kami dyan. Thank you sa lahat ng mga nagbibigay ng pang allowance sa Hong Kong. Thank you po. Sa lahat ng mga nag-i-sponsor papunta sa bago mag-Hong Kong yung mga allowance namin. Thank you po. Malaking bagay po yun. Kita-kita po tayo sa Hong Kong lahat. God bless po sa inyo. Yun. Salamat po. God bless. Bye-bye po mga kalingap.